Biglang nabulabog ang Maynila. Isang pamilyang kakalipat lang sa isang maliit na bahay sa gilid ng lungsod ang biglang nakaamoy ng kakaibang baho mula sa dingding ng kanilang kusina. Sa una, inakala nilang bangkay lang ito ng daga, pero nang tibagin ang dingding, natuklasan nila ang isang bagay na higit na mas kakilakilabot. Sino nga ba ang nagtago ng madilim na sikretong iyon at bakit sa bahay pa nila? Tandang-tanda ko pa ang araw na huminto ang isang maliit na asul na truck sa harap ng bahay na iyon. Isang simpleng bahay sa dulo ng isang lupang eskinita na napaliligiran ng talahib at puno ng bayabas na nakayuko sa bubong. Maalinsangan ang hangin nung hapong iyon. Ang amoy ng putik na humalo sa alikabok na pinalipad ng gulong ng truck ay lumikha ng manipis na ulap na dumikit sa ilong. Nagsisindi ako ng yosi sa teras ng staff house nang makita ko ang maliit na pamilyang bumaba. Isang batang lalaki, isang babaeng mukhang pagod na pagod, at isang batang babae na yakap-yakap ang kanyang lumang manika. Sir Carding, dahan-dahan lang po sa gamit, sigaw ng driver ng truck habang ibinababa ang aparador mula sa likod. Kilala ko si Carding ng bahagya. Empleyado siya sa isang logistics warehouse malapit sa outpost kung saan ako nagbabantay. Isang trabahador na bihirang gumawa ng gulo, palangiti at paminsan-minsan ay nagpapadala ng kape tuwing nagroronda ako sa gabi. Ang asawa niyang si Mylene ay mukhang tahimik. Pero sa paraan ng pag-aayos niya ng mga plato sa kahon, alam kong isa siyang babaeng gusto na maayos ang lahat. Ang anak nilang si Ningning, na hindi pa lalampas sa 8 taong gulang, ay nakatitig sa bahay ng may pagtataka. Nakatayo ang bahay sa gilid ng Maynila, sa mismong hangganan ng subdivision at bakanting lote. Madalas kong tawagin ang lugar na ito na dead zone dahil pagkalipas ng 10:00 ng gabi, halos wala nang ingay maliban sa kuliglig at hanging umiihip sa kable ng kuryente. Dati, matagal ding bakante ang bahay na iyon. Umalis ang dating may-ari nang walang pasabi, iniwan ang dingding na kusam at bintanang tuklap na ang pintura. Pero dahil mura ang upa, mukhang masaya naman si Carding na nakuha niya ito. Nang palubog na ang araw, nilapitan ko sila para lang bumati. "Welcome po, Sir Carding," sabi ko sabay abot ng kamay. "Uy, Mang Berting." "Aba, malapit lang pala ang bahay niyo dito." "No," magiliw niyang sagot. 2 bahay lang papunta sa outpost. "Kung kailangan niyo ng tulong, tawag lang kayo. Minsan nagroronda pa ako dito sa gabi." Ngumiti ng tipid si Mylene habang si Ningning ay nagtago sa likod ng palda ng nanay niya, nakasilip sa akin. Mula sa malapit, pinagmasdan ko ang bahay. Kulay abo ang pintura. Ang dingding sa kusina ay mukhang bagong plaster lang ang kalahati. Parang may renovation na hindi natapos. Ang ventilation hole sa itaas ng pinto sa likod ay tinakpan ng tela. Ewan ko ba, kahit kakalipat lang nila, pakiramdam ko ay matagal nang minamanmana ng bahay na iyon ang mga taong dumarating. Kinagabihan, bandang 11:00, nakaupo ako sa sala ng staff house habang nagsusulat ng report. Sa labas, naghahalo ang tunog ng mga insekto at ugong ng lumang electric fan. Biglang tumahol ng malakas ang aso ng kapitbahay, na karaniwang tahimik naman sa direksyon ng kalsada sa likod. Isinara ko ang notebook at sumilip sa bintana. Mula sa bahay ni Carding, makikita ang malamlam na ilaw sa kusina. Wala namang kakaiba bukod doon. Pero ewan ko ba, biglang tumindig ang balahibo ko. May kung ano sa hangin na nagtutulak sa akin na maglakad papunta doon. Para lang siguraduhin na ayos ang lahat. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Baka nag-aayos pa sila ng gamit. Kinabukasan, nadaanan ko ulit ang bahay habang papasok sa trabaho sa umaga. Sa bakuran, nakaupo si Ningning sa monoblock na upuan habang nagdodrawing. Nakita ko siyang nagdodrawing ng bahay na may dingding na kulay pulang madilim. Tinanong ko siya habang nakangiti, "Yan ba ang bago niyong bahay, Ningning?" Tumango siya ng marahan tapos bumulong sa boses na halos hindi marinig. "Sa kusina po, kakaiba ang amoy, tito. Sabi ni mama mawawala rin daw." Natahimik ako sandali pero binaliwala ko na lang. Baka patay na daga, lilinis din yan. Pero sa loob-loob ko, ang salitang kiamoy ay parang kumapit sa isip ko. Marami na akong nahawakang kaso ng bangkay na natagpuan pagkalipas ng ilang araw. Ang amoy ng nabubulok na tao ay may tatak na hinding-hindi ko mapagkakamalan habang buhay. Nang tanghali, pumunta si Mylene sa outpost dala ang isang balot ng kanin.
Pasensya na sa abala, Mang Berting, nakita ko kayong nagronda kagabi. Sinangag lang po ito. Pasasalamat lang po dahil naging mabait kayo sa amin, magalang niyang sabi. Tumanggi ako nung una pero tinanggap ko rin nung nagpumilit siya. Nagkwentuhan kami saglit. Ikinuwento ni Mylene na nagtatrabaho si Carding hanggang gabi at medyo hindi siya komportable na mag-isa sa bahay. Minsan sa gabi parang may naririnig akong naglalakad sa kusina, pero pag tinitignan ko wala naman, mahina niyang sabi. Tumawa ako ng mahina, sinusubukang pagaanin ang usapan. Baka malaki lang ang daga, Mrs. Pero hindi sumabay ang mga mata niya sa pagtawa. May takot na totoo doon. Sa mga sumunod na gabi, mas madalas nang marinig ang tahol ng aso. Ngayon hindi lang isa, kundi halos lahat ng aso sa eskinita ay sabay-sabay na tumatahol tuwing lagpas hating gabi. Ayokong masyadong makialam sa buhay ng may buhay. Pero ang kuryosidad ko ay pilit sumisiksik sa isip ko. Nagdesisyon akong magronda ng mas malapit sa bahay ni Carding. Bandang 12:00 ng hating gabi, dumaan ako sa gilid ng bahay nila. Nakabukas ang ilaw sa kusina, nakabukas ng kalahati ang bintana. Mula sa siwang, narinig ko ang boses ni Mylene na nagsasalita ng nagmamadali. Carding, tulong. Lumalala ang amoy. Hindi ko na kaya. Ang boses ni Carding ay tunog pagod. Bukas titibagin ko. Baka may bangkay sa likod ng pader. Hindi ko na narinig ang kasunod dahil huminto ako mismo sa tapat ng bintana. Mula sa kusina, dinala ng hangin ang matapang na amoy, bagay na nasa pagitan ng malansa, bulok at sunog. Umatras ako ng dahan-dahan, sinusubukang pigilan ang pagsuka. Alam ko na hindi yun bangkay ng hayop. Amoy yun na pareho nung una kong hawakan ang kaso ng pagpatay sa Tondo ilang taon na ang nakararaan. Amoy na hindi maipaliwanag. Amoy na kumakapit sa balat tila galing sa bagay na dati buhay at ngayon ay tumatangging kalimutan. Tinitigan ko ang bahay isa pang beses. Mula sa labas mukhang normal naman, pero sa malamlam na liwanag ng kusina, nakakita ako ng anino sa dingding, malabong hugis na parang kamay na lumitaw sandali at nawala kasabay ng pagpatay ng ilaw. Nung gabing iyon, bumalik ako sa staff house nang hindi man lang nakatulog. Sa loob-loob ko, alam kong may mali sa bahay na iyon, pero wala pang rason para makialam ng mas malalim. Sa ngayon wala pa. Kinabukasan ng umaga, nakita ko si Carding na naghahanda ng gamit sa bakuran, martilyo, paet, at face mask. Magre-renovate na naman kayo, sir. Tanong ko mula sa labas ng bakod. Lumingon siya, mukhang maputla. Lilinisin ko lang yung parte ng kusina. May kakaibang amoy eh. Tumango ako ng marahan. Kung kailangan niyo ng tulong, tawagin niyo lang ako. Ngumiti siya ng tipid, tapos tinuloy ang trabaho. Pagtalikod ko, nakatitig sa akin ang mga mata ni Ningning mula sa bintana. Tingin blanko, malalim, parang batang nakakita ng bagay na hindi dapat. At ewan ko ba, alam kong anumang lalabas sa dingding na iyon ay hindi magtatapos ng maganda. 3 araw na ang nakalipas simula nang makita ko si Carding na tinitibag ang kusina nila. Simula noon, bihira ko na siyang makitang lumabas. Tuwing umaga, karaniwang pumapasok siya sa trabaho, pero ngayon, ang luma niyang sasakyan ay mas madalas nakaparada sa maalikabok na bakuran na parang hindi ginagamit. Sa loob ng bahay, laging nakasara ang kurtina at minsan lang marinig ang tawa ng bata na ewan ko ba, parang tawang pilit. Nakaupo ako sa outpost, nagtatala ng report ng nawawalang sasakyan. Pero ang isip ko ay pabalik-balik sa bahay na iyon. Tuwing umiihip ang hangin mula sa timog, may dalang malabong amoy. Halo ng halumigmig at bulok. Hindi kasing tapang gaya nung gabi, pero sapat na para sumakit ang tiyan ko. Nung tanghaling iyon, pumunta si Mylene sa outpost. Mukha siyang mas maputla kumpara nung huli ko siyang nakita. Pasensya na sa abala, Mang Berting, sabi niya sa mahinang boses. Ibinaba ko ang ballpen at pinaupo siya. Ano po iyon, Mrs. Mylene? Mukhang pagod na pagod po kayo. Tumango siya ng marahan, hawak ang tasa ng nanginginig ang kamay. Yung amoy, Mang Berting. Tinibag na namin ang kalahati ng pader. Nag-spray na nga ng insecticide si Carding, pero lalong tumatapang habang tumatagal. Hindi na namin alam ang gagawin. Tinitigan ko siya ng seryoso. Nasubukan niya na bang hanapin ang pinanggagalingan?
Pero nung tinibag ni Carding ang isang parte, may lumabas na kakaibang likido sa dingding. Kulay itim parang langis, pero ang amoy, nagtakik siya ng ilong, pinipigilan ang pagsuka. Akala namin baka may tagas na tubo, pero tuyo naman ang mga linya. Hindi agad ako sumagot. Nangyayari talaga ang ganito. Maraming problema ang mga lumang bahay, lalo na sa moisture. Pero sa paraan ng pagsasalita niya, sa takot sa mga mata niya, alam kong hindi lang ito simpleng problema sa tubo. Kung hindi po kayo tututol, sabi ko sa huli, dadaan ako mamayang hapon para tignan lang. Baka may maitulong ako. Nung hapong iyon, naglakad ako papunta sa bahay ni Carding. Mabigat ang langit, nakabitin ang ulap na parang abuhing tela. Pagdating ko sa tapat ng bakod, naglalaro si Ningning sa bakuran kasama ang manika niya. Gumuguhit siya ng maliliit na bilog sa lupa gamit ang sanga ng kahoy. Anong ginuguhit mo, Ningning? Tanong ko ng may ngiti. Hindi siya sumagot, nakatitig lang sa lupa at bumulong. Para hindi magalit si Mama. Kumunot ang noo ko. Magalit? Bakit? Tumingin si Ningning sa direksyon ng kusina at nagsabi ng mahina, kasi sabi ni Mama, wag ko na raw bubuksan ang pinto na iyon. Tumingin ako sa direksyon ng kusina. Bahagyang nakabukas ang pinto. Parang nananawagan. Mula sa siwang, agad sumalubong sa ilong ko ang amoy ng kulob na halong lansa. Dahan-dahan akong naglakad at kumatok sa pinto sa harap. Lumabas si Carding hindi nagtagal, nakasando na marumi at shorts na puno ng alikabok ng semento. Ah, Mang Berting. Pasensya na, magulo ang bahay. Nag-aayos kasi kami, sabi niya, pilit nang umingiti. Tumango ako bilang sagot. Gusto ko lang kumustahin ang asawa mo, nagkwento kasi siya tungkol sa kakaibang amoy. Hinaplos ni Carding ang batok niya gamit ang maruming kamay. Nga lalong bumabaho, sir. Tinibag ko na ang kalahati ng pader sa kusina, pero may lumabas na likido parang dagta. Akala ko baka moisture galing sa lupa. Tinitigan ko ang dingding. Tuklap na ang ibang plaster, kita ang layer ng semento na iba ang kulay. Sa isang sulok, may maliit na bitak kung saan tumutulo ng dahan-dahan ang itim na likido sa sahig. Lumuhod ako at lumapit. Masangsang ang amoy. Hindi amoy tubo, hindi amoy amag, kundi isang bagay na mas matapang, parang nabubulok na karne na nakulong ng matagal. Pwede ba akong kumuha ng konting sample? Tanong ko. Tumango si Carding. Kumuha ako ng tissue sa bulsa at dinampian ang likido. Malapot ang tekstura, medyo malagkit parang tuyong dugo. Tinitigan ko si Carding ng matagal. Hindi ito langis at hindi rin tagas ng tubig mula sa lupa, mahina kong sabi. Napalunok si Carding, nanigas ang mukha. Ganyan din ang iniisip ko, sir. Gabi na nang bumalik ako sa outpost. Nakadikit pa rin ang amoy sa daliri ko kahit naghugas na ako. Sa isip ko, dalawang bagay ang tinitimbang ko. Pwedeng kaso ito ng masamang sanitasyon o isang bagay na maseryoso. Nag-type ako ng maikling observation report, pero hindi ko pa ipinasa sa atasan. Alam kong babaliwalain lang ang ganitong report kung walang matibay na ebidensya. Pero alam ko ring hindi nagsisinungaling ang kutob ko. Bandang 9:00 ng gabi, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mylene. Nanginginig ang boses niya. Mang Berting, pwede po ba kayong pumunta dito saglit? Wala pa po si Carding galing talyer, pero may kung ano sa kusina. Pumunta ako agad ng walang pag-aalinlangan. Madilim ang bahay pagdating ko. Tanging ilaw sa sala ang mailiwanag. Nakatayo si Mylene sa may pinto, bakas ang panik sa mukha. May naririnig akong boses, sir. Mula sa likod ng dingding, mahina niyang sabi. Tinitigan ko siya ng seryoso. Anong boses ang ibig mong sabihin? Parang may kumakalmot mula sa loob. Mahina pero malinaw. Nakinig ako sandali. Nung una wala naman, tanging ugong lang ng ref at tunog ng orasan. Pero ilang segundo ang lumipas, narinig ko na nga. Tunog ng kinakalmot na semento, pino at parang kuko. Galing ang tunog sa dingding ng kusina, dun mismo sa tumutulong itim na likido. Lumapit ako at idinikit ang tenga sa dingding. May marahang kalabog mula sa loob, mairitmo parang paghinga. Umatras ako ng dahan-dahan at tinitigan si Mylene. Kailan pa to nagsimula? Ngayong gabi lang. Nagtago pa nga si Ningning sa kwarto. Takot na takot ako, sir.
Nagdesisyon akong wag munang banggitin ang tungkol sa amoy nung gabing iyon. Alam kong takot na si Mylene. Sa ngayon, wag niyo munang gagalawin o titibagin ang kahit ano, sabi ko. Ere-report ko bukas ng umaga. Baka kailangang tignan ng technical team o forensics. Tumango si Mylene, nangingilid ang luha. Bago ako umalis, lumabas si Ningning sa kwarto dala ang manika niya. Lumapit siya sa akin, tumingin ang diretso sa mata ko, at bumulong, "Tito," umiiyak ang dingding. Hindi ko alam kung anong isasagot, tinapik ko na lang ang ulo niya at lumabas, sinusubukang iwaksi ang lamig na biglang sumuot sa buto ko. Sa labas, umiihip ang hangin ng gabi dala ang amoy ng bulok na mas matapang na ngayon kaysa dati. Tinitigan ko ulit ang bahay. Sa bintana ng kusina, gumagalaw ng marahan ang kurtina, pero ang anino sa likod nito ay hindi sumasabay. Nung gabing iyon, na-realize ko na ang amoy na sinasabi nila ay hindi lang tanda ng pagkabulok, kundi senyales na may gustong lumabas sa bahay na iyon. Isang bagay na matagal nang nakabaon at ngayon ay naghahanap ng daan pabalik. Hindi ako makatulog nung gabing iyon. Ang tunog ng kalmot mula sa likod ng dingding sa bahay ni Carding ay umaalingaw pa rin sa utak ko. Tila pati ang dingding ng staff house ko ay humihinga rin. Tuwing pipikit ako, naiisip ko ang itim na likidong tumutulo ng dahan-dahan at ang pinong tunog na parang kuko na kumakausap sa semento. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko gamit ang rasyonal na pag-iisip. Baka galing sa hayop na natrap sa pagitan ng pader ang tunog. Pero ang instinct ko, ang instinct na nahasa sa maraming taon ng paghawak ng kaso, ay tumatangging maniwala na daga lang iyon. Kinaumagahan, pumunta ako agad sa bahay ni Carding. Maalinsangan, kulay abo pa rin ang langit. Sa bakuran, nagwawali si Mylene, magulo ang buhok, magaang mata. "Mang Berting, buti na lang dumating kayo," sabi niya nang may ginhawa. Hindi natulog si Carding magdamag. Nasa kusina pa rin siya. Pumasok ako. Sinalubong agad ako ng amoy. Sa pagkakataong ito, mas matapang, menusok parang pinaghalong kalawang at bulok na karne na iniwang nakatiwangwang ng matagal. Sa kusina, nakatayo si Carding tulala. Hawak niya ang maliit na martilyo at face mask. "Hindi ko na kaya, sir," mahina niyang sabi. "Kagabi mayanig ang pader na to, parang may gustong lumabas." Tinitigan ko ang dingding na tinutukoy niya. Tuklap na ang semento sa ilang parte at sa gitna ay may malaking bitak na basa, tila may tumutulak mula sa loob. "Kung sigurado kang titibagin mo, tutulungan kita," sabi ko. Tumango ng mabilis si Carding, mapula ang mata dahil sa puyat. Sinimulan naming tibagin ang itaas na bahagi ng pader ng dahan-dahan para hindi masira ang main structure. Bawat hampas ng paet, lalong tumatapang ang amoy. Nagtakip ng ilong si Mylene at hinila si Ningning palabas ng kusina. 3 layer ng plaster ang nakalipas, may nakita ako. Ang loob ng pader ay hindi ordinaryong semento. May bakas ng manipis na plywood na isinemento ng siksik para takpan ang espasyo sa likod nito. Idinikit ko ang tenga ko, may narinig akong mahinang tunog. Hindi kalmot ngayon kundi tulo. "Carding, flashlight," sabi ko. Inabot niya ang maliit na ilaw at nang tumagos ang liwanag sa siwang, nakita ko saglit ang kulay na itim na medyo brown. Makinis ang ibabaw pero hindi patag. Parang may bagay na nakabalot sa plastic. Napalunok ako. "Tigil muna." Hinihingal at pinapawisan si Carding, pero nakatitig pa rin sa siwang ng maihalong kuryosidad at takot. "Ano yan, sir?" Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong pinalaki ang butas at nung bumigay ang huling layer, sumingaw ang napakabahong amoy sa buong kwarto. Sumigaw si Mylene mula sa labas. Tinakpan ko ang ilong gamit ang braso habang si Carding ay napako sa kinatatayuan. Sa likod ng plywood, natuklasan namin ang bagay na nagpatigil sa daloy ng dugo ko sandali. Isang malaking plastic bag na kulay abo na binalot ng packaging tape na tuyo na, nakadikit sa pader at semento sa paligid. May tumutulong itim na likido sa pagitan ng plastic at sa isang gilid, nakita ko ang piraso ng telang kulay cream na nakadikit pa sa gilid. Umatras si Carding, namumutla. "Diyos ko, ano yan, sir?" Tinitigan ko siya ng matalim. "Huwag kang hahawak ng kahit ano." Tumawag agad ako sa presinto para magpapunta ng identification team. Sa loob ng 15 minutes, dumating ang 2 kasamahan kong pulis na may gloves at basic equipment.
Minarkahan namin ang area ng kusina at sinimulang tibagin ang semento sa paligid ng plastik. Nang matanggal ang supot, bumukas ang isang bahagi at lumantad ang bagay na nagpapigil ng hininga ng lahat. Putol na braso ng tao, naaagnas na pero naaaninag pa ang hugis. Nag-hysterical si Mylene sa sala. Sumigaw si Ningning, tinatawag ang nanay niya. Tumingin ako kay Carding. Putlang-putla siya, nanginginig ang katawan. Hindi ko alam, sir. Hindi ko alam kung ano to, nauutal niyang sabi. Tinibag ko lang ang pader dahil sa amoy. Hindi ako sumagot. Sa isip ko, isa lang ang malinaw. Matagal na doon ang bagay na iyon, siguro ilang taon na. At ang huling layer ng semento na tumatakip sa bangkay ay mas pulido, mukhang mas bago kumpara sa ibang dingding. Sino ang huling nag-renovate ng bahay na to bago kayo lumipat? Tanong ko. Ako mismo, sir. Nakiusap ang dating may-ari na tulungan ko siyang ayusin ang kusina bago ibenta, pero nag-plaster lang ako sa baba. Hindi umabot dito. Tumigil siya sa pagsasalita, parang may naalala. Carding, mahina kong sabi. Sigurado ka bang wala kang nakitang kakaiba nung nagtatrabaho ka dito noon? Yumuko siya, nanginginig ang kamay. May isa lang, sir. Nung time na iyon nakaamoy ako ng ganito rin, pero sabi ng dating may-ari, amoy lang daw ng septic tank na mailik. Sinabihan niya akong takpan agad yung parte na iyon at wag nang magtatanong. Hindi. Hindi ako naghinala. Tinitigan ko siya ng tahimik. Bawat salita niya ay parang kutsilyong tumutusok ng dahan-dahan. Kung kasama nga si Carding sa pagtatakip ng dingding na iyon, ibig sabihin hawak niya ang susi sa misteryong ito. Sadya man o hindi. Ilang oras ang lumipas, nilagyan ng police line ang bahay. Nagsimulang magkumpulan ang mga kapitbahay, nagbubulungan. Dinala ng forensics ang supot palabas. Habang ako, tinatala ko ang bawat detalye, kondisyon ng dingding, amoy, posisyon ng plastik, hanggang sa istruktura ng semento. Sa tingin ko, hindi inilibing ang bangkay, kundi itinago ng madalian. Nagmamadali ang gumawa, pero sapat ang talino para takpan ito ng bagong renovation para hindi halata. Bago ako umalis, nakaupo si Carding sa hagdan. Blanko ang tingin. Nilapitan ko siya. Kailangan mong sumama sa presinto para magbigay ng statement, mahinahon kong sabi. Tumingin siya sa akin na parang kakahimasmas lang. Mang Berting, kung sasabihin kong hindi ko sinasadya, maniniwala po ba kayo? Matagal ko siyang tinitigan. Sa ebidensya lang ako naniniwala. Yumuko siya. Halos pabulong ang boses. Akala ko tumutulong lang ako magtakip ng bitak, sir. Pero ngayon hindi na ako sigurado. Habang dinadala ng patrol car si Carding, nakatayo ako sa harap ng bahay, pinagmamasdan ang dingding ng kusina na nakabuka na ngayon. Sa likod ng amoy na nagsisimula ng humupa, naaamoy ko ang maspino. Amoy ng bagong pintura na halong halumigmig, parang walang saysay na pagtatakip sa bagay na matagal ng bulok. Ewan ko ba, pakiramdam ko, ang kasong ito ay nagbukas lang ng pinto papunta sa isang bagay na mas malalim pa sa pagpatay. May ibang layer sa likod ng dingding na iyon. Layer ng kasinungalingan, guilt at siguro kasalanang ipinamana. At ang pinaka nakakabagabag sa isip ko ay hindi ang bangkay sa dingding, kundi ang katotohanan na may isang tao. Kung sino man, ang sadyang piniling sementuhan ang katotohanan para hindi na maamoy kailanman. Nakatayo ako ulit sa harap ng bahay. Ang maliit na bahay sa gilid ng Maynila na ngayon ay mas mukha pang sementeryo kaysa tirahan. Dahan-dahang bumababa ang gabi, nilalamon ang kulay ng langit papuntang madilim na kulay abo. Ang baho na dati ay malabo lang, ngayon ay menusok na ulit sa ilong ko. Mas matapang, mas malupit. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang pagduwal. Naka-police line pa rin ang bahay. Pero ewan ko ba, pakiramdam ko may hindi pa tapos dito. Nasa likod ko si Carding. Maputla, malalim ang mata, parang hindi natulog ng ilang araw. Berting. Parang awa mo na, wag mo nang buksan ulit ang pader na yan, mahina niyang sabi. Nanginginig ang boses niya gaya ng taong takot na takot. Tinitigan ko siya ng matalim. Ikaw ang unang nag-report, Carding. Ikaw ang nagsabing may mabahong amoy sa kusina. Ngayon, bakit pinipigilan mo akong ituloy ang investigasyon? Yumuko siya, kinagat ang labi. Takot ako, sir.
Simula nung gabing yun, bangungot na ang inaabot ko. Boses ng taong umiiyak mula sa pader. Narinig ko mismo, sir. Nung namatay ang ilaw. Lumapit ako at tinitigan si Carding sa mata. Boses mula sa pader? O baka naman galing sa isip mo, mahina kong tanong. Hindi sumagot si Carding. Nakatitig lang siya ng blanko sa kusina na parang may gustong lumabas doon. Nagdesisyon akong pumasok ulit sa bahay. Sinalubong ako ng amoy ng lansa na may halong kulob at amag. Binuksan ko ang flashlight at dumaan sa makipot na pasilyo papuntang kusina. Ang pader kung saan nanggagaling ang amoy ay puno na ngayon ng bagong bitak na parang may humampas mula sa loob. Kakaiba, bulong ko. Hinaplos ko ang tuklap na pintura at naramdaman ng daliri ko ang malamig at matigas, bakal. Tinutukan ko ng ilaw. May bakas ng malaking pako na nakabaon doon, pero sa paligid nito ay parang may bakas ng kamay na kumalmot. Tinawag ko ang forensic team na nagbabantay sa labas para magdala ng gamit. Nung sinimulan nilang tibagin ang parte ng pader na iyon, sumigaw si Carding mula sa likod. Wag! Wag niyong bubuksan. Lumingon ako. Nanginginig si Carding. Namumutla na parang nawala ng dugo. Kapag binuksan yan, babalik ang lahat, halos pabulong niyang sabi. Pero hindi ko pinansin. Dahan-dahang nabuksan ang pader, bumagsak ang semento sa sahig at mailumabas na nabubulok na bagay mula sa likod nito. Isang katawan ng tao na nakabalot sa lumang plastik. Kumalat ang baho dahilan para umatras ang ilang opisyal habang takip ang ilong. Lumuhod ako. Tinutukan ng flashlight ko ang mukha ng bangkay o kung ano man ang natira sa mukha nito. Pero sa dibdib nito may kakaiba. Isang kwintas na may inisyal na IHF. Tumingin ako kay Carding na ngayon ay nakaluhod na. Kilala mo ba ang taong to? Matigas kong tanong. Umiling lang siya ng marahan pero hindi makapagsinungaling ang mga mata niya. May alam siya. Hindi ko alam, sir. Ako lang ay. Ano, putol ko. Huminga ng malalim si Carding, susubukan sanang magsalita, pero naputol ang sasabihin niya dahil sa malakas na tunog mula sa loob ng bahay. Parang may nahulog sa taas. Alerto agad ang lahat. Tinutok ko ang flashlight sa hagdan at mula sa dilim, narinig ko ang mahihinang yapak, mabigat at parang hinihila ang paa. Itinaas ko ang baril. Sino yan? Walang sumagot. Tanging mga hakbang na papalapit, mabagal, may ritmo. Sumigaw si Carding at tumakbo palabas ng bahay. Pero nanatili ako sa pwesto ko. Umakyat ako ng hagdan ng dahan-dahan sa dilim. Sa dulo ng pasilyo sa second floor, nakita ko ang anino ng taong nakatayo. Nung nilapitan ko, malaking salamin lang pala na may basag sa ilang parte. Pero kakaiba ang refleksyon ko. Sa likod ko sa refleksyon ng salamin, may babaeng nakatayo sa kusina. Mahaba ang buhok na nakatakip sa mukha, punit ang damit at nakaturo ang kanang kamay sa akin. Agad akong lumingon. Walang tao. Pero biglang nagbago ang amoy ng bulok, naging matamis na parang pinaghalong bulaklak at dugo. Napalunok ako. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Pagbaba ko sa kusina, wala na si Carding. Mukhang lito rin ang forensic team. Sir, bigla na lang tumakbo yung lalaki kanina, sabi ng isa sa kanila. Lumabas ako ng bahay at tumingin sa madilim na kalsada. Walang senyales ni Carding, tanging katahimikan at huni ng kuliglig. Pero sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, may nakita ako sa lupa. Kwintas na may parehong inisyal, HEF. Pinulot ko ito. At ewan ko ba, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa dibdib ko. Parang nagbukas ako ng pinto na hindi ko dapat binuksan. Hindi ako makatulog nung gabing iyon. Paulit-ulit sa isip ko ang boses ni Carding, ang mga sinabi niya bago tumakas. Kapag binuksan yan, babalik ang lahat. At sa unang pagkakataon simula nang maging pulis ako, nagsimula akong maniwala na may mga katotohanang mas mabuting manatiling nakabaon. Pero trabaho ay trabaho. Bukas aalamin ko kung sino iyon at bakit takot na takot si Carding. Dahil sa likod ng baho at bitak na pader, sigurado akong may mas malaki pang bagay kaysa sa simpleng pagpatay. At baka nakalayo na ako masyado para umatras pa. Ayoko talaga ng umaga pagkatapos ng mahabang gabi na puno ng tanong.
Tahimik pa ang istasyon ng pulis sa Manila Police District nang dumating ako ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Isang tasang kapeng barako ang kasama ko sa mesa at tumpok ng mga folder na naghihintay buksan. Sa ibabaw ng tumpok, nakalagay ang kwintas na may inisyal na EF. Parang alam ng bagay na to kung gaano kalaki ang sikretong dala niya. Binuksan ko ang forensic notes. Ang bangkay na natagpuan sa likod ng pader ng bahay ni Carding ay hindi pa opisyal na nakikilala dahil sa sobrang pagkakaagnas ng katawan. Gayunpaman, ang paunang resulta ay nagpapakita na ang biktima ay babaeng nasa edad 30. Walang record ng nawawalang tao na tugma sa ngayon. Tanging isang clue lang ang inisyal sa kwintas. Tinip ko ang inisyal na EHS sa police database. May lumabas na ilang pangalan pero isa ang umagaw sa atensyon ko. Ratnasari. Inireport na nawawala 5 taon na ang nakakaraan. Ang huling report ay ginawa ng isang nagngangalang Carding de la Cruz. Tinitigan ko ang screen ng matagal. So si Carding ay nagreport na dati ng taong may parehong inisyal sa kwintas. Ano ba talaga ang relasyon nila? Agad akong pumunta sa bahay ni Carding. Sarado pa rin ang bahay. Ang kapitbahay, isang matandang babae na nagngangalang Aling Kuring, ay nakatingin sa akin mula sa bintana habang may hawak na walis tingting. Hinahanap niyo po ba si Carding? Tanong niya sa puntong Tagalog. Opo, Nay. Nasa bahay ba siya? Simula kagabi hindi na nagpapakita, pero narinig ko ang motor niyang lumabas ng hating gabi. Maputla ang mukha, mapula ang mata parang kakaiyak lang. Tumango ako. Nay, alam niyo ba kung sino ang kasama ni Carding sa bahay? Mag-isa lang siya. Kakalipat lang niya ilang buwan na ang nakakaraan, pero minsan nagsasalita mag-isa, sir. Minsan narinig ko ring tumatawag ng pangalan ng babae. Ratna. Kung hindi ako nagkakamali, Ratna. Parang umalingaw-ngaw ang pangalan sa ulo ko. Umalis ako sa bahay at pumunta sa pinagtatrabahuhan ni Carding. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na talyer sa mesa. Ang kasamahan niya, isang binatang nagngangalang RD, ay agad na naging balisa nang magpakilala ako. Sir Police, anong nangyari kay Carding? Wala naman pong nangyaring masama sa kanya, di ba? Umupo ako sa kinakalawang na bakal na upuan. Hindi siya pumasok simula kahapon. Gusto ko lang malaman kung kailan mo siya huling nakita. Tumingin sa sahig si RD, nanginginig ang kamay. Kahapon ng hapon, pero may sinabi siyang kakaiba, sir. Kakaiba paano? Sabi niya mabubunyag na raw ang lahat. Sabi niya panahon na para tumigil sa pagtatakip ng kasalanan ng iba. Akala ko stress lang siya. Lumapit ako. Sinong may kasalanan ang tinutukoy niya? Mabilis na umiling si RD. Hindi ko po alam, sir. Pero nabanggit niya ang pangalan ng isang tao. Parang Sir Surya o Surman, nakalimutan ko na. Mabilis kong isinulat ang pangalan sa notebook. Sa isip ko, nagsisimula ng magdugtong-dugtong ang mga piraso. Carding, Ratnasari at isang nagngangalang Surya. Pero ano ang koneksyon nila sa bangkay sa bahay na iyon? Nang tanghali, bumalik ako sa istasyon at inutusan ang data analyst na si Sinta na i-trace ang pangalang Surya na posibleng may kaugnayan kay Carding. Mabilis na nag-type si Sinta tapos mahinang nagsabi, Berting, kakaiba to. Ang pangalang Surya ay lumalabas bilang may-ari ng bahay kung saan natagpuan ang bangkay. Pero naibenta na ang bahay 3 buwan na ang nakakaraan sa pangalang Carding de la Cruz. Natahimik ako. So ang bahay ay dating pag-aari ni Surya at ngayon ay nakatira na doon si Carding. Posible kayang nagkataon lang. Hindi pwede. Nagdesisyon akong hanapin ang address ni Surya. Ang bahay niya ay nasa may New Manila, malaking bahay na may istilong kolonyal. Kumatok ako at isang lalaking nasa middle age na may kalmadong mukha ang sumalubong sa akin. Ako si Surya. May tutulong ba ako, sir? Berting Salvacion, Manila Police District, sagot ko sabay pakita ng gi. Gusto kong magtanong tungkol sa bahay na ibinenta niyo noon sa isang nagngangalang Carding de la Cruz. Ngumiti ng tipid si Surya. Bahay ko yun dati. Maraming alaala doon. Pero bakit tinatanong ng pulis? Nag-iimbestiga ako ng kaso nang natagpo ang bangkay sa dingding ng bahay na yun. Agad na nawala ang ngiti ni Surya.
Ang kamay niyang kanina ay relax ngayon ay nakakuyom. Bangkay, mahina niyang sabi, dingding ng bahay na iyon. Pinagmasdan kong mabuti ang ekspresyon niya. May alam po ba kayo? Matagal niya akong tinitigan bago marahang umiling. Wala. Pagkatapos kong ibenta, hindi na ako pumunta doon. Pero nagsisinungaling ang mga mata niya. Nararamdaman ko. May takot siyang itinatago. Bago ako umalis, nagsabi si Surya, dahan-dahan lang. Mas mabuting wag nang gambalain ang bahay na yun, Sir Berting. May mga bagay na dapat manatiling nakabaon. Umalis ako sa bahay na mabigat ang pakiramdam. Ang mga salita ni Surya ay katulad ng sinabi ni Carding nung nakaraang gabi. Ano ba talaga ang ibig nilang sabihin? Nang sumapit ang gabi, sinuri ko ulit ang lumang record ng kaso ni Ratnasari. Sa loob nito, nakita ko ang litrato ng missing person report. Isang babaeng mahaba ang buhok na nakangiti ng maamo sa harap ng bahay na ngayon ay crime scene na. Sa sulok ng litrato, may ibang taong malabong nakatayo sa likod. Surya! Kumabog ang dibdib ko. Hindi lang basta estranghero si Ratna kay Carding o Surya. Magkakakilala silang lahat. Biglang tumunog ang telepono sa opisina. Ang boses ni Sinta sa kabilang linya ay nagmamadali. Sir Berting, may bago kaming result galing sa forensics. Ang bangkay ng babae ay positive na identical sa STD ni Ratnasari at may fingerprints ni Carding sa plastic na bumabalot sa katawan niya. Pumikit ako, pinigil ang mabigat na hininga. Nagsisimula ng mabuo ang puzzle, pero may bagay na hindi tugma. Kung si Carding talaga ang may sala, bakit siya nag-report nung una? Bakit siya mukhang takot na parang biktima rin siya? Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Tinitigan ko ang kwintas na may inisyal na EF sa mesa. Ang maliit na kislap sa ibabaw nito ay nagre-reflect ng malamlam na ilaw ng opisina. Sa likod ng refleksyon na iyon, nakita ko ang sarili kong anino. At ewan ko ba, sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay nakatingin ako sa ibang tao, sa taong mas maraming alam kaysa sa akin. At nung gabing iyon, sumumpa ako na maghukay ako ng mas malalim. Kahit pa ang katotohanang mahahanap ko, ay hindi ko matatanggap ng payapa. Bumuhos ang malakas na ulan nung gabing iyon. Gumuhit ang kidlat sa langit ng Maynila parang sugat na humahati sa dilim. Nakaupo ako sa loob ng police car, nakatingin sa windshield na nababalot ng hamog. Tumunog ang cellphone ko sa ikailang pagkakataon. Unknown number. Sinagot ko at ang boses sa kabilang linya ay nagpatindig ng balahibo ko. Sir Berting, si Carding po ito. Mahina ang boses, paos, parang taong nagsasalita habang nagpipigil ng iyak. Carding, nasaan ka ngayon? Mabilis kong tanong. Hindi ko pwedeng sabihin. Hinahanap nila ako, sir. Akala nila magsasalita ako. Sinong naghahanap sa'yo? Tumahimik siya ng ilang segundo bago bumulong. Si Surya at ang mga tauhan niya. Alam nilang nagkita na tayo. Hinawakan ko ng mahigpit ang manibela. Makinig ka, Carding. Kailangan mong sumuko ngayon din. Maproprotektahan ka namin kung makikipagtulungan ka. Hindi niya naiintindihan, sir. Hindi lang sila basta ordinaryong tao. May mga tao si Surya kahit saan, pati sa pulisya. Ang huling sinabi niya ay nagpatigil sa daloy ng dugo ko sandali. Anong ibig mong sabihin? Mahina kong tanong. Tumingin ka sa likod, sir. Sabi niya bago naputol ang linya. Reflex akong lumingon sa rearview mirror. Sa malayo, nakasindi ang ilaw ng itim na kotse na nakasunod mula sa likod. Agad kong inapakan ang gas. Binilisan din ng kotse ang takbo. Madulas ang kalsada, sumasayaw ang ulan sa aspalto. Binuksan ko ang sirena sandali para humawi ang traffic, pero nakabuntot pa rin ang kotse. Alam kong ang habulan na ganito ay hindi nagkataon lang. May gustong magbabala sa akin na tumigil na. Pero dahil dun, mas lalo akong nagtiwala na malapit na ako sa isang malaking bagay. Dumaan ako sa ruta papuntang Sta. Mesa. Biglang liko sa maliit na kanto tapos huminto sa ilalim ng tulay. Tuloy-tuloy lang ang itim na kotse. Hindi na malayang huminto ako. Nung ligtas na, lumabas ako at huminga ng malalim. Nag-vibrate ulit ang telepono ko. Si Sinta naman ngayon.
Sir Berting, may nakuha akong kakaibang report galing sa Intel. Si Surya pala ay dating police investigator 15 years ago. Natanggal siya dahil sa kaso ng human organ trafficking. Natahimik ako. Human organs, bulong ko. Opo. At may nahanap din akong financial records. Tapos 3 years ago, binenta ni Surya ang bahay na tinitirhan ngayon ni Carding. Pero bago yun, may mga kahina-hinalang transaksyon. Ilang pangalan ang nakatalang tumanggap ng malaking halaga, kasama na. Biglang naputol ang boses ni Sinta, tanging static na lang ang natira. Sinta, Sinta, sigaw ko sa telepono pero walang sagot. Nanigas ang tiyan ko. Hindi ito coincidence. Alam ni Surya na naghukay ako ng bagay na hindi ko dapat galawin. Bumalik ako sa kotse at pinaandar ang makina. Kailangan kong pumunta sa opisina para siguraduhing ligtas si Sinta. Pero bago ako makagalaw, may kumatok sa bintana. Isang batang lalaki ang nakatayo sa labas, basang-basa sa ulan. Maputla ang mukha, blangko ang mata. Sir, pinapabigay po ni Tito Carding, sabi niya sabay abot ng brown envelope. Binuksan ko ng kaunti ang bintana at kinuha ang sobre. Pagtingin ko ulit sa bata, wala na siya. Sa loob ng sobre ay may mga lumang litrato. Si Ratnasari, Surya, at Carding, lahat nakangiti sa harap ng bahay na ngayon ay crime scene na. Pero sa likod ng isa sa mga litrato may sulat kamay. Pinatay nila siya dahil alam niya ang sikreto. Ipinasa lang sa akin ang sala. Nanginig ang kamay ko. Hindi mamamatay tao si Carding, tagatakip lang siya ng kalat. Pero bakit ako nagdesisyong bumalik sa bahay na yun? Ang bahay na mabaho na sentro ng lahat ng misteryo. Nakalagay pa rin ang police line, pero dahil sa ulan, umuugoy ito parang ribbon ng kamatayan. Pagpasok ko, biglang namatay ang mga ilaw. Carding, tawag ko. Walang sagot. Pero mula sa kusina, may narinig akong mahihinang yapak. Tinutok ko ang flashlight at doon, sa gitna ng malamlam na liwanag, nakatayo si Carding. Maputla ang mukha, mapula ang mata, nanginginig ang katawan. Hindi na ako makakatakbo, Sir Berting, mahina niyang sabi. Hindi ko pinatay si Ratna. Inutusan lang akong pagtakpan. Sino ang nag-utos, tanong ko habang lumalapit. Si Surya. Siya ang pumatay kay Ratna. Ex-boyfriend siya ni Ratna dati. Pero nalaman ni Ratna ang illegal business niya. Nagbebenta ng organ, sir. Nagbanta siyang magsusumbong. Nataranta si Surya. Nung gabing iyon, tumigil sa pagsasalita si Carding. Tumulo ang luha niya. Sinakal niya si Ratna sa kusina. Huli na akong dumating. Nakita kong patay na si Ratna. Binigyan ako ni Surya ng pera at tinakot ang pamilya ko kapag hindi ako tumulong na ilibing si Ratna sa dingding. Tinitigan ko siya ng tahimik. Nagsisimula ng magtugma ang lahat. At pagkatapos nun, binili mo ang bahay para hindi paghinalaan si Surya. Tumango si Carding. Pero hindi ko na kaya, sir. Naririnig ko pa rin ang boses ni Ratna tuwing gabi. Hindi nawawala ang amoy. Parang gusto niyang umamin ako. Bago pa ako makapagtanong pa, bumasag ng hangin ang putok ng baril. Natumba si Carding, dumadaloy ang dugo sa dibdib. Agad akong yumuko at bumunot ng baril. Mula sa bintana, may kislap ng apoy, pangalawang putok. Gumanti ako ng putok, pero nakatakas na sa dilim ang bumaril. Tumakbo ako papunta kay Carding na nakahandu sa isasahig. Humahalo ang dugo niya sa tubig ulan na tumutulog galing sa butas na bubong. Tumingin siya sa akin nang nagsisimula ng mawala ng malay. Sir Berting, mahina niyang sabi. Sa ilalim ng kusina, may isa pang kwarto. Tinatago ni Surya lahat dun. Tapos tumigil na ang paghinga niya. Matagal kong tinitigan ang katawan ni Carding. Nanginginig pa ang kamay ko nang iangat ko ang carpet sa kusina at makita ang nakatagong pintong bakal. Kinakalawang na ang susyan pero nabubuksan pa. Sinalubong agad ako ng lansa. Sa loob ng madilim na kwarto, may mga nakahilerang litrato ng iba pang biktima, listahan ng pangalan at mga putol na parte ng katawan sa garapon. Lahat ng ebidensya ng krimen ni Surya at siguro ng iba pang taong nagpoprotekta sa kanya. Tinitigan ko ang huling litrato sa dingding ng kwarto. Nandoon ako, si Berting Salvation. Natigilan ako.
Sa ilalim ng litrato ko, nakasulat, susunod na target. Masyadong maraming alam. At nung gabing iyon, na-realize ko na kasisimula pa lang ng habulan. Hindi pa tumitila ang ulan simula nung gabing iyon. Ang langit ng Maynila ay patuloy sa pag-iyak na tila nagsisisi sa sikretong nabunyag na. Nakaupo ako sa police car na naging taguan ko na. Gusot na ang uniforme ko. Ang police badge na dati kong ipinagmamalaki ay parang pabigat na ngayon sa dibdib. Namatay si Carding sa mga bisig ko. At ngayon ako, si Berting Salvacion, isang police officer, ay inaakusahan bilang pumatay at sumira ng ebidensya. Baligtad na ang mundo sa isang iglap. Ang balita sa Zihi nung umagang iyon ay nagpakulo ng dugo ko. Pulis na si Berting Salvacion, hinihinalang sangkot sa serial killing at human organ trafficking. Wanted na siya ngayon matapos makatagpo ng matibay na ebidensya sa bahay ng suspect na si Carding de la Cruz. Ikinuyom ko ang kamao ko. Siguradong gawa-gawa lang ni Surya ang matibay na ebidensya na iyon. Lahat ng ito ay malinaw na patibong. Pero paano siya nakakilos ng ganun kabilis? Nagdesisyon akong tawagan ang nag-iisang taong pwede ko pang pagkatiwalaan. Si Sinta. Sumagot siya pagkatapos ng 3 ring. Sinta, ako to, si Berting. Nanginginig ang boses sa kabilang linya. Sir, nasaan po kayo? Hinahanap nila kayo. May warrant of arrest galing sa headquarters. Nabalitaan kong kayo ang ginawang scapegoat. Alam ko, mabilis kong sagot. Sinta, makinig kang mabuti. Sa ilalim ng kusina ng bahay ni Carding, may secret room. Nandun lahat ng ebidensya tungkol kay Surya at sa sindikato niya. Kailangan mong kunin iyon bago nila burahin lahat. Katahimikan sandali. Sir. Takot po ako, mahina niyang sabi. May nagmamanman sa opisina, mga taong hindi galing sa division natin. Huwag mong hayaang malaman nilang kausap mo ako. Kung pwede, kitain mo ako ngayong gabi sa dating tagpuan sa Jones Bridge. Pumayag si Sinta sa boses na halos hindi marinig. Tapos naputol ang linya. Alam kong hindi kakampi sa akin ang oras. Bawat segundo, lumalakas si Surya. Hindi lang siya ex-cop. May koneksyon siya, pera, at impluensya. Alam niya kung paano gawing kasinungalingan ang katotohanan. Pagkagabi, dumating ako sa Jones Bridge. Naging ambon na lang ang ulan, pero nanunuot pa rin ang lamig. Naghintay ako sa ilalim ng tulay. Sa lugar kung saan kami nagpapalitan ng impormasyon noon. Kumukurap-kurap ang ilaw ng poste. Ang anino ng tubig sa ilalim ng tulay ay nagre-reflect ng tahimik na silweta ng lungsod. Tapos nakita ko si Sinta na dumating nakaitim na jacket. Maputla ang mukha, balisa ang mata. May dala siyang makapal na folder na nakabalot sa plastic. Sir, ito ang parte ng dokumentong nakuha ko sa server ng opisina bago binura. May transaction records, mga pangalan, at litrato ni Surya kasama ang matataas na opisyal, mabilis niyang sabi. Binuksan ko ang folder sa ilalim ng madilim na ilaw. May litrato si Surya na nakikipagkamay sa isang lalaking nakapulis uniform na may ranggong kolonel. Kilala ko ang mukha, si Colonel Mendoza. Ang boss ko mismo. Ibig sabihin hindi nag-iisa si Surya, bulong ko. Tumango si Sinta. May nahanap pa akong ibang data. May transfer order ng malaking halaga sa pangalan nyo, Sir Berting, pero kakalagay lang ng petsa nung nakaraang 2 araw. Ginawa ang lahat para idiin kayo. Huminga ako ng malalim, tumingala sa madilim na langit. Talagang pinaghandaan nila ang lahat ng perpekto. Bago pa kami makapag-usap ng mas malalim, may narinig kaming mabibigat na yapak na papalapit galing sa kalsada. Agad kong hinila si Sinta, pinatago sa likod ng poste ng tulay. 3 lalaking nakasibilyan ang lumitaw na may dalang baril. Nakilala ko ang isa sa kanila, si Dalawa Guzman, tauhan ni Mendoza. Ay check nyo ang paligid. Sabi tambayan daw to ni Berting. Rinig ang boses niyang magaspang. Tumingin sa akin si Sinta nang may takot. Umiling ako ng marahan, senyas na tumahimik, pero isa sa kanila ang nagtutok ng flashlight sa direksyon namin. Ayun! Ang unang bala ay tumama sa bakal na poste malapit sa akin. Nagliparan ang mga tilamsik ng apoy. Binunot ko ang baril sa bewang at bumaril sa direksyon nila. 2 sa kanila ang bumagsak, pero nakapagtago si Guzman sa likod ng kotse.
Sinta, takbo, sigaw ko. Tumakbo siya papunta sa maliit na eskinita habang pinipigilan ko ang mga putok mula sa likuran. Bumuhos ulit ang malakas na ulan dahilan para lumabo ang paningin. Narinig ko ang tunog ng sasakyang papalapit, sirena sa malayo. Alam kong parating na ang backup nila. Tumakbo ako sa kabilang direksyon, dumaan sa makipot na eskinita sa likod ng lumang palengke. Hinihingal ako. Tumatapak ang sapatos sa baha. Ang mga neon light mula sa mga saradong tindahan ay nagre-reflect sa anino ng nanginginig kong katawan. Paghinto ko sa dulo ng eskinita, may naghihintay sa akin doon. Si Surya, nakatayo ng kalmado sa ilalim ng itim na payong. Naka-Amerikana ng maayos, walang ekspresyon ang mukha, tanging ngiting nakakakilabot. Sabi ko na sayo, Berting, may mga katotohanang dapat manatiling nakabaon. Tinutok ko ang baril sa kanya. Pinatay mo si Ratna, idiniin mo si Carding, at ngayon gusto mong ako ang sisihin. Tumawa ng mahina si Surya. Naglilinis lang ako ng kalat. Masyado kang nagpapakabayani. Samantalang hindi bayani ang kailangan ng sistemang to, kundi salarin na pwedeng isakripisyo. Pumutok ako, pero naunahan ng putok mula sa ibang direksyon ang putok ko. Tumagos ang init sa balikat ko. Natumba ako sa lupa. Dahan-dahang lumapit si Surya. Nakikita mo, Berting. Hindi na kita kailangang patayin. Ang mundo na ang gagawa nun para sa akin. Pulis na nagtraidor, rebelde, pumatay ng kasama, mas madaling ibenta ang kwentong yun. Tinapon niya ang baril sa lupa at naglakad palayo sa ilalim ng ulan. Iniwan akong nakahandusay habang umaagos ang dugo sa pagitan ng mga daliri ko. Tumingala ako sa langit na kulay abo, sinusubukang pigilan ang pagkawala ng malay. Sa isip ko isa lang ang paulit-ulit na naririnig. Nasa labas pa si Sinta at siya lang ang makakapaglinis ng pangalan ko. Gamit ang natitirang lakas, gumapang ako papunta sa eskinita, nag-iwan ng bakas ng dugo sa basang lupa. Sa malayo, narinig ko na naman ang sirena ng pulis na papalapit. Pero sa pagkakataong ito, hindi sila darating. Para tulungan ako. Alam kong nagsisimula pa lang ang laro at sa pagkakataong ito, hindi na ako investigador. Isa na akong pugante na kailangang patunayan na ang katotohanan ay pwedeng maging mas mapanganib kaysa sa kasinungalingan. Napakabigat ng hangin nung gabing iyon, parang nagpipigil ng hininga ang Maynila. Sa gitna ng hamog ng ulan at amoy ng krudo sa highway, naglalakad ng paika-ika si Berting Salvacion na duguan ang balikat. Diniinan niya ang tama ng baril gamit ang lumang tela. Nakatitig ang mga mata niya ng blangko sa mga ilaw ng lungsod na kumukutitap sa malayo. 2 araw na ang nakalipas simula nung pagkikita nila ni Surya sa ilalim ng Jones Bridge. 2 araw na walang tulog, walang maayos na kain, at walang ligtas na matataguan. Gayunpaman, isang bagay ang nagpapanatili sa kanyang buhay, si Sinta. Nasa labas pa siya dala ang folder na naglalaman ng ebidensyang pwedeng magpabagsak kay Surya at sa sindikato sa kapulisan. Nagtatago si Berting sa lumang bodega sa gilid ng North Harbor. Dati itong hideout ng mga smuggler na ni-raid nila ni Carding noon, nakakatawa isipin. Ngayon siya naman ang puganting nagtatago sa maruming lugar na dati niyang kinasusuklaman. Mula sa likod ng pader na gawa sa lumang kahoy, binuksan niya ang lumang cellphone na may bagong SD card. Isang encrypted message ang pumasok galing sa unknown number. Ligtas ako. Pero alam nilang dala ko ang dokumento. Kailangan nating magkita. Sinta, matagal na tinitigan ni Berting ang screen bago mabilis na nag-reply. Nasaan ka? Intramuros. Lumang Archives Building. Pero bilisan mo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakatagal. Alam niya ang lugar na iyon. Lumang building ng gobyerno na matagal nang hindi ginagamit. Pero doon madalas makipagkita si Surya sa mga illegal donors niya noon. Kung nandoon si Sinta, ibig sabihin may patibong nang nakahanda. Pero wala siyang choice. Ilang oras ang lumipas, nakarating na si Berting sa Intramuros. Mahina ang kislap ng ilaw sa kalsada, halo ang amoy ng lumang bakal at alikabok sa hangin. Sa malayo, ang anino ng Archives Building ay mukhang higanting nagmamasid sa dilim. Pumasok siya sa side entrance na kalahating nakabukas. Sinta, mahina niyang tawag. Walang sumagot. Tanging tunog ng tumutulong tubig mula sa butas na bubong.
Maingat siyang humakbang. Baril sa kanang kamay, maliit na flashlight sa kaliwa. Nang makarating siya sa gitna, napansin niya ang malamlam na liwanag ng kandila sa sulok. Nakaupo si Sinta sa sahig, maputla, nanginginig ang kamay. Berting. Akala ko hindi ka darating. Lagi akong darating, mahina niyang sagot habang lumalapit. Nasa iyo pa ba ang dokumento? Tumango si Sinta at inilabas ang folder mula sa ekobag niya. Pero bago pa makuha ni Berting, biglang bumukas ng malakas ang pinto sa likuran nila. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sapatos. Lumitaw si Surya kasama ang dalawang lalaking armado. Kalmado ang mukha, may ngiting aso sa labi. Bilib din ako sa'yo, Berting. Alam mo talaga kung paano pahirapan ang buhay mo. Agad na hinila ni Berting si Sinta sa likuran niya. Nakatutok ang baril niya kay Surya. Pakawalan mo siya, Surya. Hindi pa huli ang lahat kung susuko ka ngayon. Tumawa ng mahina si Surya. Susuko kanino? Patay na ang tingin sa'yo ng mundo. Sapat na ang balita sa GC para burahin ang pangalan mo. Sino sa tingin mo ang nagsulat ng report na yun? Tinitigan siya ni Sinta ng may galit. Ikaw ang nagplano ng lahat. Pinatay mo si Carding, finrame up mo si Berting at ngayon gusto mo kaming burahin. Tinitigan ni Surya si Sinta ng malamig. Masyado kang matalino para sa isang ordinaryong sekretary, Sinta. Sayang at matatapos ang talino mo ngayong gabi. Sininyasan niya ang mga tauhan na magpaputok. Pero naunang gumalaw si Berting. Unang bala tumama sa balikat ng isa sa mga gwardiya. Gumulong si Berting sa gilid, pumutok ulit, tapos hinila si Sinta patakbo sa hallway ng archives. Ang putok ng baril ay tumatalbog sa lumang pader, parang kulog sa masikip na kwarto. Dadaan tayo sa basement, sigaw ni Berting habang binubuksan ang lumang bakal na pinto sa dulo ng hallway. Pababa ang matarik na hagdan papunta sa madilim na basement. Sa baba, masangsang ang amoy ng alikabok at lumang papel. Nagmadali silang bumaba habang ang mga yapak ni Surya at ng mga tauhan niya ay palapit ng palapit mula sa taas. Pagdating sa baba, nagbukas ng flashlight si Berting. May tumpok ng lumang dokumento, kinakalawang na estante, at malaking tubo papunta sa labas ng building. Diyan sa tubo makakalabas tayo sa drainage sa likod, mabilis niyang sabi. Pero tinitigan siya ni Sinta ng may pag-aalala. Kung aalis ako, paano ka? Pipigilan ko sila dito. Ang mahalaga mailabas mo ang ebidensya. May taong mapagkakatiwalaan. Journalist na si Raffy Tulfo. Ay mali, si Raffy Domingo sa dyaryo ng masa. Natulungan niya na si Carding noon. Sabihin mo sa kanya lahat. Tinitigan ni Sinta si Berting ng matagal. Parang alam niyang baka huling pagkikita na nila ito. Berting, kung mamamatay ka, sisiguraduhin kong malalaman ng mundo kung sino talaga si Surya. Napalunok siya bago pumasok sa tubo. Isinara ni Berting ang takip na bakal sa likuran niya at inihanda ang baril. Palakas ng palakas ang mga yapak. Lumitaw si Surya sa dulo ng hagdan, nakatingin kay Berting ng may galit na sumasabog na ngayon. Tama na, Berting. Hindi ka makakalabas dito ng buhay. Umiti ng tipid si Berting. Hindi ko kailangang lumabas, Surya. Kailangan lang kitang isama sa paglubog. Binaril niya ang lumang gas pipe sa pader. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog, lumiyab ang malaking apoy. Yumanig ang kwarto dahil sa pagsabog, nagkalamat ang pader, at natakpan ng makapal na alikabok ang paningin. Tumalsik si Surya, habang si Berting naman ay bumagsak ng malakas sa sahig. Nadaganan ang katawan niya ng tipak ng semento, mabilis na kumalat ang apoy. Ang lumang archives building ay naging naglalagablab na impyerno na lumululon sa lahat ng sikreto sa loob. Ilang oras ang lumipas, ibinalita sa umaga ang malaking sunog sa Intramuros. Nakatagpo ang mga pulis ng 2 sunog na bangkay sa lugar, pero hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan. Sa ibang lugar, sa gilid ng lungsod, nakatayo si Sinta sa harap ng opisina ng dyaryo ng masa habang hawak ang folder na parang time bomb. Tumingala siya. Sa langit na nagsisimula ng lumiwanag at bumulong ng mahina. Pangako, Berting, hindi masasama sa sunog ang katotohanan. Pero sa malayo, isang lalaking nakaitim na coat ang nagmamasid sa kanya mula sa loob ng itim na kotse. Nagsindi siya ng sigarilyo at nagsalita sa radyo, target acquired. Next order.
Sagot ng boses sa radyo ng patag, wag muna. Hayaan mong isipin niyang ligtas siya. Kailangan pa natin siya para mahanap ang original recording na hindi nasunog. Lumabas ang malamig na ngiti sa mukha ng lalaki. Mabagal na umalis ang kotse. Habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa likod ng usok ng sunog. Senyales na nagsisimula pa lang ang bagong laro. 7 araw na ang nakalipas simula nung malaking sunog sa Archives Building. Sabi sa balita sa DCI, 2 sunog na bangkay ang natagpuan sa pinangyarihan at ang isa ay hinihinalang kay Colonel Berting Salvacion. Ang tingin ng mundo sa kanya ay namatay sa serbisyo, pulis na trinaydor ng sistema. Pero nung gabing iyon, sa isang maliit na ospital sa gilid ng Cavite, isang lalaking may sunog sa balikat at nakabenda ang ulo ang dahan-dahang nagmulat ng mata. Si Berting iyon. Buhay pa siya. Menusok sa ilong niya ang amoy ng gamot at disinfectant. Malabo ang paningin pero naaaninag niya ang figura ng isang nurse na nakatayo sa tabi ng kama. Salamat sa Diyos, sir. Gising na rin kayo, sabi ng nurse. Nakita namin kayo sa gilid ng ilog, tinangay ng agos, sunog ang kalahati ng katawan. Dumating na ang mga pulis kahapon, pero sabi ko hindi pa kayo stable. Sinubukan ni Berting na magsalita, pero paos ang boses niya. Sinta. Mukhang naguluhan ang nurse. Walang babaeng pumunta dito, sir. Sino si Sinta? Hindi siya sumagot. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan mahinang pumapatak ang ulan sa gitna ng hamog. Sa isip niya isa lang ang laman, hindi pa tapos ang katotohanan. Samantala, palipat-lipat na ng tirahan si Sinta. Nagtatago siya sa isang maliit na lodging house sa Quiapo. Maiksi na ang buhok niya, laging nakatakip ng mask ang mukha. Sa ibabaw ng mesa, maayos pa ring nakatago ang folder na may mga dokumento, pero ngayon ay may kasama ng maliit na flash drive. Laman nito ang key footage mula sa archives room na nakaligtas sa sunog. Pinapakita sa video na buhay pa si Surya ilang minuto bago ang pagsabog, may kausap sa telepono. Hindi malinaw ang mukha ng tao, pero sa boses alam ni Sinta. Siya ang head ng internal affairs na dating boss ni Berting. Ibig sabihin hindi si Surya ang main brain. May mas malaking kamay pa sa likod ng lahat. Nung gabing iyon, nag-type si Sinta ng mensahe sa laptop niya para kay Rafi Domingo ng Dyaryo ng Masa. Subject, ang katotohanang tinatago nila. Laman, may ebidensya ako na ang sunog sa Archives Building ay hindi aksidente. Kailangan ko kayo para ikalat ito sa publiko. Pero kailangan muna nating magkita sa ligtas na lugar. Binura niya ang digital footprint at naghintay. Pero bago pa may sumagot, biglang namatay ang kuryente sa kwarto. Biglang nilamon ng dilim ang kwarto. Nanigas si Sinta. Mula sa likod ng kurtina, nakita niya ang 2 anino na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Agad niyang inilagay ang folder sa bag at lumabas sa pinto sa likod. Narinig ang mabibigat na hakbang sa pasilyo. Alam na nila ang pinagtataguan niya. Samantala, si Berting na kaya nang tumayo ay umalis ng ospital nang walang paalam. Nagsuot siya ng mga lumang damit ng pasyente at sumakay sa truck papuntang Maynila. Sa bulsa ng damit niya nakatago ang lumang litrato. Siya, si Carding, at si Surya nung nasa iisang team pa sila. Ang mga ngiti sa mukha nila noon ay parang pang-iinsulto na ngayon. Kung mamamatay ako, at least kailangan kong malaman kung bakit nangyari ang lahat ng to, bulong niya ng mahina. Pagdating sa Maynila, dumiretso siya sa opisina ng Dyaryo ng Masa umaasang makikita si Rafi Domingo. Pero napaliligiran na ng pulis ang opisina. May yellow line sa harap ng pinto at sabi ng isang opisyal na pansamantalang sarado ang opisina. May hinala ng illegal data dissemination. Tinitigan ni Berting ang singboard ng opisina habang nagangalit ang bagang. Mabilis silang kumilos, mahina niyang sabi. Alam niyang iisang tao na lang ang pwede niyang hanapin. Si Sinta. Gamit ang natitirang kontak niya sa kapulisan, na-trace niya ang signal ng cellphone ni Sinta. Lumabas ang location sa Quiapo tapos biglang nawala. Pero ang huling coordinates ay tumuturo sa isang lumang parking building. Pinuntahan niya ito. Madilim at mamasa-masa ang building. Pumasok si Berting gamit ang fire exit. Hawak ang maliit na baril na nakuha niya sa dating kakilala sa black market.
Ang tunog ng mga hakbang niya ay umaalingaw sa bawat bakanting palapag. Tapos mula sa malayo nakarinig siya ng sigaw. Berting! Mabilis siyang lumingon. Tumatakbo si Sinta mula sa dulo ng pasilyo. Puno ng alikabok ang mukha, hinihingal. Sa likuran niya, dalawang lalaking nakaitim ang humahabol dala ang automatic weapons. Agad gumanti ng putok si Berting, pitrotektahan si Sinta hanggang makatago sila sa likod ng lumang kotse. Buhay ka pa? Hindi makapaniwalang tingin ni Sinta sa kanya. Mahirap mamatay kapag hindi pa bayad ang utang, patag niyang sagot. Dala mo ba ang ebidensya? Tumango si Sinta sabay abot ng maliit na flash drive. Ito ang orihinal na recording. Si Surya nagtatrabaho para sa nasa taas niya. Ang tawag nila sa operasyon ay Project White Lily. Ang layunin ay burahin ang ebidensya ng pagpatay 20 years ago na ginawa mismo ng mga otoridad. At ang biktima sa dingding ng bahay, mabilis na tanong ni Berting, parte ng project. Ginawa nilang taguan ng mga bangkay na hindi dapat malaman ng publiko ang bahay na iyon. Alam ni Carding kaya siya na frame up para magmukhang siya lang ang gumawa. Nagsisimula nang magkaroon ng saysay ang lahat. Hinawakan ng mahigpit ni Berting ang flash drive. Pero dumarami ang tunog ng mga yapak galing sa hagdan. Napalibutan sila. Dumaan ka sa service elevator sa ground floor, sabi ni Berting. Pipigilan ko sila dito. Tinitigan siya ng matigas ni Sinta. Hindi na, Berting. Sa pagkakataong tulalaban ako kasama mo. Gusto sanang tumanggi ni Berting, pero hindi matitinag ang tingin ni Sinta. Sabay silang tumayo, hinihintay ang kalaban. Pumutok ang unang baril. Umapoy sa ere. Tunog ng bala na tumatama sa semento. Mabilis na gumanti ng putok si Berting, habang si Sinta ay naghagis ng maliit na bakal sa direksyon ng kalaban. Smoke grenade. Napuno ng makapal na usok ang kwarto dahilan para magkagulo ang mga kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, hinila ni Berting si Sinta papunta sa fire exit. Pero bago sila makarating sa pinto, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa taas. Nagsisimula ng gumuho ng dahan-dahan ang building. Kailangan nating lumabas ngayon na, sigaw ni Berting. Tumakbo sila ng buong lakas sa gitna ng mga guho at usok. Sa labas ng building, nakapila na ang mga patrol car. Pulis o baka mga tauhan ni Surya. Tumingin si Berting kay Sinta. Umalis ka na, hanapin mo si Rafay. Kung buhay pa siya, paano ka? Tatapusin ko to. Tinitigan siya sandali ni Sinta bago tumakbo sa eskinita sa likod. Nanatili si Berting sa pwesto, nakatitig sa hanay ng mga sasakyan habang hawak ang baril. Isang lalaki ang lumabas sa itim na kotse sa harap. Malinis ang mukha, naka-Amerikana. Si Surya, buhay pa siya. Laging matigas ang ulo, Berting. Malamig niyang sabi. Hindi ka mananalo sa anino. Tinitigan siya ng matalim ni Berting. Hindi ko kailangang manalo. Kailangan ko lang malaman ng mundo kung sino ka talaga. Tinaas niya ang baril pero ngumiti ng mapang-asar si Surya. At sinong maniniwala? Nabili ko na silang lahat. Pero sa malayo may narinig na ibang sirena. Lumitaw ang mga kamera ng news van sa kanto. Nakatayo doon si Sinta hawak ang flash drive at maliit na mikropono kasama si Rafe Domingo. Umaalingaw ang boses ni Rafe sa speaker. Naka-live broadcast tayo. Nasa atin ang ebidensya ng baho nila. Saglit na nagulat si Surya at sa sandaling iyon binaril ni Berting ang ilaw sa ibabaw ng kotse niya. Maliit na pagsabog, tilamsik ng apoy at panik. Nagtakbuhan ang mga pulis nung humupa ang usok. Wala na si Surya. Pero na-record ng mga kamera ang lahat, ang mukha niya, ang baril niya, at ang huling sinabi niya bago tumakas. Nung gabing iyon, yumanig ang bansa sa malaking balita. Kaso ng pagpatay, sangkot ang mataas na opisyal. Na-reveal ang video evidence. Nakatayo si Sinta sa tabi ni Rafe sa harap ng kamera. Basang-basa ang mata pero puno ng tapang. Para kay Carding. Para sa lahat ng pinatahimik, binubuksan namin ang katotohanan to. At sa rooftop ng building sa tapat, tahimik na nakatayo si Berting. Natatakpan ng anino ng ilaw ng lungsod ang katawan niya. Matagal niya silang tinitigan bago naglakad palayo sa dilim. Halos hindi marinig ang boses niya.
Bulong lang na tinatangay ng hangin ng gabi. Hindi namamatay ang katotohanan. Kailangan lang ng taong sapat ang tapang para buhayin itong muli. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ngumiti si Berting. 3 buwan na ang nakalipas simula nung gabing iyon sa Quiapo na nagpabago ng lahat. Balik sa normal na abala ang Maynila. Tila walang dugong dumanak at kabulukang dumungis sa mga pader nito. Pero para kay Berting Salvacion, hindi pa tapos ang lahat, nag-iba lang ng anyo. Namumuhay na siya ngayon sa labas ng sistema, malayo sa atensyon ng media, iniwan ang uniforme at ranggo na dati niyang ipinagmamalaki. Hindi pa tuluyang gumagaling ang sugat sa kaliwang balikat niya, pero mas malalim ang sugat sa puso niya. Gabi-gabi pa rin siyang nagigising dahil sa tunog ng pagsabog at mga mukhang nawala sa likod ng apoy. Lumabas na nga sa publiko ang totoo. Ang video na pinalabas ni Jacinta at Rafe Domingo ay naging pambansang usapin. Ang pangalan ni Surya ay binabanggit sa bawat headline, sa bawat forum, sa bawat session ng Kongreso. Naging simbolo siya ng kabulukan ng kapulisan. Taong gumagamit ng batas bilang sandata para patayin ang katotohanan. Pero kahit na yumanig ang bansa sa iskandalong iyon, hindi lahat ng salarin ay nahuli. Ilang malalaking pangalan ang biglang naglaho, pinalitan ng malabong official statement. Under investigation pa. Si Sinta ngayon ay full-time investigative journalist na, boses ng mga hindi makapagsalita, nagsusulat ng kwento tungkol sa mga biktima ng krimeng pinagtatakpan ng gobyerno. Sa isa sa mga sinulat niya, sinabi niya, ang katotohanan ay hindi lang para sa nanalo, kundi para sa sinumang may tapang na harapin ang kapalit nito. Nag-viral ang sinulat na iyon, dahilan para magtanong ang marami, sino nga ba ang nagturo sa kanya ng pangungusap na iyon? Ang sagot ay nakatayo sa tabi ng Manila Bay, nakatingin sa payapang dagat sa hapon. Si Berting, nakalumang jacket at medyo namumuti na ang buhok, nakatitig sa araw na dahan-dahang lumulubog sa horizon. Hawak niya sa kamay ang kwintas na may inisyal na IFS, pag-aari ng unang biktima na natagpuan sa dingding ng bahay. Kinakalawang na ang kwintas, pero para kay Berting, ang bagay na iyon ay paalala na laging may kapalit ang katotohanan. Huminga siya ng malalim habang nakatingin sa horizon. Carding, nabunyag na rin ang lahat. Pero parang kulang pa rin, mahina niyang bulong. Umiihip ng marahan ang hangin, dala ang amoy ng dagat at alikabok ng lungsod. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng kampana ng simbahan, tanda ng pagtatapos ng araw at siguro pagtatapos ng lahat ng tanong na hindi pa nasasagot. Pero sa sumunod na segundo, nag-vibrate ang lumang cellphone sa bulsa niya. Pumasok ang isang mensahe galing sa unknown number. Sa tingin mo tapos na ang lahat, Berting? May isa pa silang hindi nahahanap. Hindi lang iyon ang nag-iisang pader. Nanigas ang mukha ni Berting. Matagal niyang tinitigan ang screen ng lumang cellphone bago ngumiti ng tipid. Ibinulsa niya ang cellphone, pinaandar ang lumang motor, at humarurot papunta sa direksyon ng lungsod na dahan-dahang lumulubog sa likod ng kulay kahel na liwanag. Isa-isang sumindi ang mga ilaw ng Maynila, parang mga matang laging nakamasid. At sa gitna ng ingay ng kalsada na hindi natutulog, ang anino ng isang dating pulis ay gumagalaw ng walang ingay, dala ang bigat na hindi matatapos kailanman. Dahil sa laki ng Maynila, ang katotohanan ay hindi kailanman namamatay. Naghihintay lang ito ng taong sapat ang kabaliwan para hukayin ang susunod na pader.